beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, nako, oo, saldi ko, mga kababayan ko, uuwi na! Ay, oo, pasok! Merong may kaibigan ako na kaibigan ng mga pare. Tapos, sir, At meron daw kaibigan si Saldico na pare na kasama sa kakausapin namin. tapos sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Saldico sa seminaryo ng araw. Di ba sa seminaryo? So, yung classmate niya na naging pare, yun yung nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko parang friends first na. Pangatlong tulay na. So mukha talagang nakikipag-ugnayan para Hindi ko makapunta alam. sa inyo? Sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan na. Kasi, Nako, patay na. Malamang mga kababayan kapag nangyari ito, lalong mga ngayayat si Martin. Martin, magpataba ka na! Nako, oo. Pag ito talaga mga kababayan natuloy, umuwi, si Saldico, sigurado lalong mga ngayayat ng husto si Martin eh. Oo. Ito na. Oo. Boss Mike, ba't ang puti ni Ombudsman Boying dyan? Naaawa ako, minake-upan ko muna. Ito na. Uy, tumigil ka kayo ha. Ito na ha. ano to limitadong oras natin dito Dapat matapos kagad yung ganitong problema. May mga kumakausap na daw di umano dito kay Boying Remulla. Dahil nga daw po sa nais na pakikipag-usap at nais bumalik na sa Pilipinas si Saldico. Kita nyo? At ngayon mga kababayan ko, nako! Hindi Marjorie, pwede namang sabay eh. Di ba? Pwede naman nating isabay yung idol mo tsaka si Chis Escudero eh. Sabay. Lahat ng mga magnanakaw na yan, sabay-sabay dapat. Eto na. Kasi bitin-bitin ang bansa natin. Oo nga. Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos to. Oo nga. Tapos sir, may hiningi kayo sa kampo niya ni Oo Zaldi. nga. Hindi, sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kaka. Kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Correct. Ayan mga kababayan. Kung willing kayo, magsoli kayo. So magsosoli ba ng mga ninakaw? Si Saldico? Paano na ito? Nandito na si Nabik. Nangangayayat si Martin. Tataba si Cheese. Eto na. Sir, kailangan ba mag-restitute muna bago kayo makipag-usap? Hindi naman. Kaya Hindi kailangan yun. Kausapin nyo na si Saldico. Oo, pauwiin nyo yan dahil ihawla natin dito. Habang nakahawla, bantayan nyo. Baka mamaya, yung mga idadamay niyan, ipapatay siya. Di ba? Kaya kailangan natin si Saldico umuwi, mga kababayan ko. At malamang-lamang, doon nyo na ho ako maunawa ang maigi. Mga kababayan ko? Oo, doon nyo ako maunawa ang maigi. At baka biglang bumaliktad si Mima, si Nyulo, at saka si Takero. Baka biglang bumaliktad yung mga yun. Sabihin nun tama talaga si si insan naming Mike Cervera Di ba? Pagka yun, mga kababayan, nakauwi yan, baka pabiyahe pa lang yan Pag nasa eroplano pa lang yan, sabihin ng mga yan, ay, nako! Ayawan na. Mukhang totoo yung sinasabi ni Mike Cervera. Ganun. Di ba? Tuloy. that's always part of the opposition. Aha. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isa sa uli, Oo. mga 20 taon na hindi pa tapos yan. Correct.
kayo na magsoli. Huwag nyo nang hintayin yung korte. Di ba? Talay. Diba? Nangyayari yan eh. Apo. Sir, may hinihingi ba sila sa inyo? Meron bang kondisyon? Wala namang kondisyon. Ang mahalaga lang, sabi ko nga, ako, makikipag-usap ako, kinakailangan. Yun! Malapit-lapit na to! Oo. Mga kababayan ko, kung wala nang balak bumalik si Saldi ko, para saan pa? Para makipag-usap, di ba? sabi ni Marjorie, ito, sabi, ngayon ka palang sasablay sa hula mo. hindi nga. Tayin nyo, bahala kayo, ha? Bahala kayo. Ito, mga kababayan ko, tingnan nyo, ulitin ko lang. I-analyze natin. Kung si Saldi ko ay wala ng planong bumalik ng Pilipinas, hindi na yan makikipag-usap at hindi na yan gagamit ng mga pare o sino-sino pa para makausap si Boying Remulla. Nakuha nyo? Bahala kayo dyan. Kung ako lang, mga kababayan ko, di ba? Kung ako marami ng pera, para saan pa para bumalik ako ng Pilipinas kung makukulong naman ako? Ngayon, eto, nakikita ko dyan. Nakikita ko. Makikipag-usap si Saldi ko, kasundo na magsasalita siya sa lahat ng nalalaman niya. Siyempre, bakit siya lang ang nahihirapan? Kung hindi lang naman siya yung may ginawang kasalanan. Di ba? Damay na to, it's. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, di ba? Ngayon, pag uwi, eto na. Siyempre, planchado na, mga kababayan, kung anong sasabihin. At tandaan nyo, mga kababayan ko, ako naniniwala ako, tandaan nyo, kapag si Martin ay napanagot ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tataas ang kredibilidad lalo ni Pangulong Bongbong. Hindi nyo ba naisip yon? Kapag napanagot si Martin Romualdez ng panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong, tataas ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba yon? Diba mga kababayan ko? Nako, taga Sweden ako. Boss Mike, kung totoong nandito si Ko, nako, ituturo ko agad. Nakita ko, kahit walang reward, oo nga, no? Eto na, mga kababayan ko. Sipin yung maigi yun. Pero sir, itong sinasabi niya na mag-restitute, nakarating na to sa kampo mismo. Siguro naman nakarating na yun. Sabi ko naman sa kanila, dapat yan ang una nating isama sa usapan. Ano lang, makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasode, ano pag-uusapan natin? Kaya nga, isoli mo, di ba? Isoli mo. Mali, Boss Mike, lalong magdududa ang mga tao kay Pangulo. Paano magdududa? Pinanagot nga si Martin Ibig sabihin nun, talagang may kredibilidad kasi walang sinisino. Pinangatawanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang sinabi na walang kamakamag-anak, walang kalya-alyado, walang kaibigan kung magnanakaw ka naman. Diba? Sabi niya yun Kaya sinusunod niya lang yung kanyang mga sinasabi. May palabra de honor kapag kaganon. Ang pinagdududahan ng tao at magdududa lalo ang tao sa kabila ng mga napakarami na mga nagtuturo kay Martin Romualdez na may kinalaman sa nakawan sa gobyerno ay hindi na panagot. Yun ang pagdududahan ng maraming tao kahit ako. Di ba?
Tama ba? Tama ba? Eh kasi mga kababayan ko, sinabi mo walang sisinuin. Kamag-anak, kaibigan, kalyado, kakampi. Kung nagnanakaw. Sabi ni Pangulo yan. Ngayon, kung walang mapapanagot at hindi mapanagot, hindi ba lalong magdududa ang taong bayan dahil nga sa kaliwat kanan? Hindi nga lang kaliwat kanan pati sa harapan at sa likod, pati sa taas Yan yung mga nakaganon na mga nagtuturo kay Martin na nagnanakaw siya. Tapos, hindi mapapanagot. Eh di lalong nagduda ang mga tao, kahit ako. Diba? Kaya, sabi nga di ba? Ako naniniwala ang Pangulo, nadadamay lang kay Martin talaga Di ba? Eto na. Pasok. Diba? Wala kayong pag-uusapan. Ano bang pag-uusapan nyo? Kung wala sa uli, di ba? Intention ng pag-uusap? Was it to cooperate? Hindi siguro yan. Hindi ko, mga well-meaning people want to bridge, to serve as a bridge. Kasi nga, third hand na yan But of course, we still entertain it because it's part of the job. Kasama sa trabaho yan. Pero sir, hindi ba siya nagko-contradict? Kasi naman, after yung news na yan, biglang nag-file sila sa Supreme Court. Mga abogado yan, kanya-kanyang taktika yan. Ano naman yan, may patak yan May singil yan sa bawat pleading Diba? Every stage of any proceeding, may singil ng abogado. Pero sir, magpa-prosper ba? Uusad ba at the very least yung sa Supreme Court po na petition or hindi tingin po? ko, hindi. Yun nga, kasi fugitive from justice Hindi mo wish siya. Ang sinasabi lang ng Supreme Court yun, kung nakakulong ka, may karapatan ka. Kung ikaw tumata ka sa batas, wala kang karapatan. Yun! Siyempre, ganun talaga yun Tumatakas ka sa batas paano yun? Wala. Tama naman yun Tama naman yun. Pero sir, may bearing ba yung feelers kung i-submit niya dun sa... Kakausapin ko talaga, titignan ko kung saan sila aabot. Kasi nga, kung kami mag-uusap, madaling pagkasunduan ng maraming bagay, di ba? Kasi ang ombudsman law gives a lot of leeway to the ombudsman. Boying, wag mo lang peperahin. Di ba? Baka mamaya perahin mo yan, Di ba, no? Tuloy. Lalong-lalo na brad mo si Martin. Di ba, no? Baka perahin Brad si Martin tuloy. To solve these problems. So sir, dun sa pakikipag-usap, may possibility na ma-lower yung sentence niya? Ganun. Yung state witness, nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan. Basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito, mayroon ganon, baka sakali pwede. Nako, patay na. Sa ngayon, syempre, wala pa naman pag-uusap kung ano yung dahilan ni Saldico. Kung may papaliwanag niya na maayos, eto na. Pero kung ang paliwanag Boying, daan-daang bilyon meron ako. Trilyon ang pera ko. Baka gusto mo, hati na lang tayo. Kaysa isoli ko lahat, abay, gusto mo, hati na lang tayo. Pending mo na lang yung mga kaso ko. Uuwi ako, di ba? Uuwi ako. Butik na yan, Grabe, pera-pera kasi ito, mga kababayan, no? Ang daming nadidemonyo talaga sa pera. So yung sa SIN issue, may we know how many congressmen yung Kaya marami kami kailangan na salin Kasi yung contractor controversy, kailangan ma-resolve natin to. Kasi conflict of interest yan. Di ba? Yung mga congressman, di ba? Ilan yun na congressman na dinadamay ni sino to? Ni Curly Discaya, di ba? Talaga yun, Lord Glenn, sigurado mandadamay talaga yun. Code of ethics yan Code of ethical standards yan. The government. Dapat hindi ka na, wala kang conflict of interest. Sir, is yung goods na nakiyan to the properties allegedly linked to
former Speaker Martin. Ano yan? Ano yan? Yung properties allegedly linked No. to him. Ah. What about it? Is the ombudsman looking into Oh yes, of course, of course. the history of ombudsman like looking into corporate Si Boying nagtagumpay pa rin no? Ombudsman talaga no. Ginagawa rin namin yan. We're doing everything I mean, we're actually advanced already in that sense. Kaya lang we're just quiet about what we do. We cannot broadcast everything we do because Correct. sabi ko nga, we're going Meron kasi nga dapat reservation. Hindi ho lahat dapat binobroadcast. Hindi po lahat sinasabi kasi mga kababayan, maraming marites na mga Pilipino Oh, 'di ba? So ngayon, kung si Saldico nakikipag-usap na ho kay ombudsman, malamang mga kababayan malapit-lapit na 'to. 'Di ba? Ayan Sabi rito, paano if damay na MR si PBBM kahit di totoo, pero sa yaman ni Ko, malamang di yan uuwi at nag-aantay ng 2028 kung sino mananalo. Alam nyo mga kababayan ko, hindi naman malayo Oo, pwedeng gawin ni Martin yon. Pero ang tanong, ano yung mga tulad ng tanong nyo, magiging ebidensya? Eto yan. Magandang tanong ito si Sal. Kung si Saldico dinamay si Martin Romualdez, mga kababayan ko, ang tanong nyo kasi lagi, nasa ng ebidensya, tama? Si Saldico nga ang ebidensya Pag sinabi ni Saldico na si Martin talaga ang kumukubra ng masigit na mas maraming pera, kinukupitan lang ni Saldico, kaya dumadami yung kanya, doon na mapuputol yun. Hindi na maaari pa na si Martin magsalita na idamay pa ang Pangulo. Unang-una sa lahat, mga kababayan ko, eto yon. Wala nang makakapagturo kay Pangulo dahil si Pangulo mismo ang nagbunyag ng katarantaduhan nila. Unang-una. Walang sino man sa kanila. Sabi ko nga ngayon mga kababayan kung may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan, at si Martin Romualdez lang ang pwedeng magturo. Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit tahimik siya sa lahat? Bakit si Saldico hindi niya mabanatan? Tanong ko, sige nga, pakisagot nga. Tanong ko, pakisagot Marjorie Tabok-Tabok. Ang tanong ko rito, bakit si Martin, nagtataka lang ako nagtataka lang. Si Martin tahimik, sa kabila na ng upak ng kung sino-sino kay Saldico, si Martin tahimik na tahimik, quiet na quiet. Habang nangangayayat ng husto, si Martin tahimik na tahimik. Hindi man lang mabanatan si Saldico kahit isang beses, kahit na maliit na linya. Samantalang si Pangulo binanatan niya. Kita niyo mga kababayan ko, ano sabi niya kay Saldico? Umuwi ka rito, kulang na lang murahin ni Pangulo 'Di ba? Dito mo sabihin yung mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Sabi ni Pangulo 'yan. Pero si Martin Romualdez, ang tanong ko, bakit hindi makapagsalita ng kahit na konti tulig sa insana? Sino? Si Saldico. Bakit? Di ba? Di ba mga kababayan ko? Hindi, wala namang problema kung wala kang kasalanan. Si Pangulo nga, wala rin kasalanan. Pero tumutulig siya. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, eto yan. Natatakot si Martin kay Saldico. Di ba? Takot si Martin Romualdez kay Saldico kasi si Saldico ang maraming alam na katarantaduhan ni Martin. Walang iba kundi si Saldico lang. Di ba? Isipin nyo maigi. Bakit hindi makatira? Sige nga. Bakit? Bakit nananahimik? Tapos, gusto pang, eto pa isa, gustong bumalik sa pagka-speaker. Akala ko ba'y inayawan mo na?
Sabi nga ng mga kausap natin, palabas lang na kunyari nag-resign ka pero masama talaga loob niya sa pagkakatanggal. Saan ka naman nakakita, mga kababayan ko, na na halos lahat ng mga congressman gusto ka. Pero bakit nawala ka bigla? Nang nagulat na lang lahat, biglang hindi ka na speaker. Oy, noong ko pa to sinasabi, di ba? Ako kaya yung nauna na sinabi ko yari mga kababayan ko. Malulungkot ang lahat ng Martinico kapag ka nawala siya pagka speaker si Martin. Ako una niyan. Napanaginipan ko Nahulaan ko yan na matatanggal si Martin. Di ba, Lord Glenn? Oy, alam niyo yung matatagal na dito. Di ba? Ano sabi ko noon? Di ba? Mali ka dyan. Oo, nag-resign. Hindi. Pinag-resign. Mali kayo na nag-resign, pinag-resign. Yun ang katotohanan dyan. Huwag kayo maniwala dyan sa nag-resign. Itanong nyo sa mga vlogger na pinanonood nyo, totoo ba, Eka, na sinabi ni Boss Mike na hindi naman talaga nag-resign, kundi pinag-resign? Di ba? Ito lang, mga kababayan, kayo talaga. Basta yun na yun. Utik na yan. Noong ko pa sinasabi yan, alam ko na matatanggal si Martin. Yeah. Noong ko pa sinasabi yan, alam ko na matatanggal si Martin Sorry kayo. Ito na. Pero ito matande. Yung mga kasama naman tayo. Pasok! Na umano para Nako, mga kababayan ko, ito na matindi rito, ha? Pasok! mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa maanomalyang flood control project. Kasama rito ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Laka! Mga kababayan ko, huwag nyo isama si Martin dito. Ataray! mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa maanomalyang flood control project. Kasama rito ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Nakatutok si Salima Refran. Yan na. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga Yan na. pananagutin, Sa mga naghahanap ng mga pananaguting matataas na opisyal. Eto na mga kababayan ko, mukhang madadali na itong mga ito. kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng Ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations that are about to ripen into cases. Ito si Negro, naiinis ako minsan dito Minsan, mga kababayan ko, gumanggaang naman yung kalooban ko nung nakulong si Bong Revilla. Kaya sige na, bigay na natin to sa kanila, ha? 12 of them are already in the answering process. You know, nasa panahon na daw po ng pagsasagot, mga kababayan. Nako. Ako, mga kababayan ko, kahit si Joel Villanueva lang. Kahit si Joel Villanueva lang ang makulong, kahit makaligtas na si Martin Mga kababayan, Ako, si Joel Villanueva lang kasi talagang visit ako dyan Bakit? Taga Bulacan ako Alam niyo yun? Kaya, kailangan talaga makulong yan Ayan. Matutuwa na yung mga Martinico rito. Nasaan na kayo? Ayan sabi ni Boss Mike, makulong ng lahat o kahit hindi makulong si Martin. Ay, matutuwa na yun.
Ano? Sabi rito, Boss Mike, one question. May nakulong na ba kahit isa? Meron! Si Bong Revilla. Nakulong na. Si Bong Revilla, Cybernoipe. Nakulong na. Oo. Kaya natuwa ako bigla. Nung medyo mabigat sa damdamin Mabigat sa dibdib Nung kinulong si Bong Revilla, tuwang-tuwa ako Eto na. Pasok. The respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Yan, isa pa yan! Isa pa to. Pinanggigilan ko to. Kaya yumayaman tong mga ito itong pamilya na to, walang kabusugan sa pera. Kulang na lang ang kinin nilang lahat. Diba? Hayop na yan, There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under Yari, ito, buwisit to. Putik na to, mga kababayan ko. Ito ang mukha ng, mapagpanggap at gamit na gamit ang salita ng Diyos. investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng tatlong senador ang Ay, putik na yan, syempre. Ang tanong, alam nga naman hindi tumanggi yan, di ba? Alam nga naman hindi tumanggi yan. Kitang-kita naman ng tao. Kayo ho, mga kababayan, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na hindi makulong tong mga ito? Mga kababayan ko? Ito ho yung mga nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga taong salot na totoo. Silang mga nasa gobyerno, silang pinagkatiwalaan natin ng kaban ng bayan, sila ang mga nangwawalang ya. Ang tawag dyan sa mga yan, mga kababayan, higit pa sa demonyo. Di ba? Higit pa sa demonyo itong mga tao na ito. Yan, ugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Nako, syempre dadayain nila yan. Bo GT naman, upakan kita. So si Boji wag kang nakikinig kay Martin tuloy. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Oo nga. Alam nyo mga kababayan, maraming mga kongresista dyan Kaya nga sabi ko kahapon, nagtataka ako Marjorie Hindi ba alam ni Martin yan na nagnanakaw yung mga kasama niya dyan sa Kongreso? Di ba? Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. Ewan ko ba, mga kababayan ko itong mga ito? The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are... Nagdududa ka kamo. Rektay mo na, sabi mo nagdududa ako diyan kay Secretary General Garapil. Kahit ako mga kababayan, mula nung naging PCO yan, duda ako diyan Seemingly, we're just harboring suspicions that
they may be protecting people. Stop doing that because Correct. Oh, ikaw naman, Boss Mike, sino naman masasabi na magnanakaw sila? Kaya nga. Kaya, ikaw, Marjorie, yung mga tanong mo, makukonekta ko kay Martin. Ay, gusto ko na nga tantanan eh. ikaw naman, Boss Mike, sino naman magsasabi na magnanakaw sila? Kaya nga, si Martin ba, aamin na magnanakaw siya? Ikaw talaga, oh. Oy, ipanalangin na lang natin na wala talaga siyang kasalanan. Ayoko na nga. Nililihis ko na nga. Ikaw pala. Ano, ha? Bambina, late ka na. Oy. Uy, grabe talaga to si... eto na. Ito totoo naman kaya nga, sinasagot ko lang naman yung sinasabi ni Marjorie, di ba? Oh. Aamin ba yun? Sige. Alay. this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na Nako. pinapadala sa pamamagitan ng mga pari. Kung Nako. seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount. Sumagot pa talaga. Kita mo? Kita mo? Di ba? Aamin ba si Martin na nagnanakaw siya? Di ba? Di kayo talaga. Eto na. Of money. Billions. Billions, of course. Ano yun? Makikipag-usap ka. Wala kang kasalanan. Tapos, wala kang bibigay. Wala kang isasoli. Ano ang usapan natin? Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan. Basta nasa dahilan. Ibig sabihin, mga kababayan ko, walang soli, walang usap. Di ba? Di ba mga kababayan? Tina Reyes, late ka na. Ibig sabihin, mga kababayan, walang sole, walang usap. Oy, boying baka naman baka naman maki-commission ka pa dyan sa isusoli ni Zaldico kung sakasakali Ay, nako. Anak ko, wala ako tiwala dyan kay Remulla. Kaya nga Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na meron namang ganito, meron ganon, baka sakali pwede. Anong meron? Para. Teka, kung ipapaliwanag daw sa kanya, mga kababayan, na meron ganito, meron ganon. Anong meron? Meron kang ganito, meron kang ganito, ganon ba? Ang labo nun, mga kababayan. Ano ba yun? Kung ipapaliwanag ni Zaldico, boying, meron kang ganito. Ilan? 100 bilyon. At meron ka pang ganito. Lahat ng mga eroplano at helicopter ko sa'yo na. Ganun ba yun? Lastik talaga. Ang dami kasing, Alam nyo, ang pinakamahigit sa lahat, ito pakinggan nyo ako mga kababayan. Sa lahat ng mga sarswela na mga nangyayari, mga kababayan, isa lang naman ang solusyon. Tutukan nyo na mahuli na yung lahat ng yan. Etong sila, Zaldico, etong sila, si Bakla, Harry Roque, eto si yan dapat ang tutukan nyo. Oo. Nagmumukha kayong mga walang silbi. Di ba? Kaya mga kababayan, alam nyo, dito naniniwala ako na ini-eme-eme lang tayo Ini-etchos-etchos lang tayo. Ako hanggat hindi nahuhuli,
hindi napapabalik si Saldico, eme-eme lang lahat ito. Oo. Mga kababayan ko. Oo. Si Martin, nako, walang ibang makakapagturo diyan kundi si Saldico lang. Di ba? So paano mga kababayan? Haba na pala ng live natin. Oo, kita-kita na lang po tayo mamaya. Maraming salamat sa inyong pagsama, ha? Itong masayang umaga nating sasama-sama rito sa ating channel. Opo, kasabay po ang Bengador, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po. Our beloved Boss